Makakatanggap na po ng 5,000 pesos po na fuel subsidy ang mga public transportation drivers simula po sa susunod na Martes, March 17. Inanunsyo ito ng Office of the Executive Secretary kahapon matapos ang pulong ng mga alkalde sa Metro Manila kung saan isinapinal nila ang plano para sa episyenteng distribution ng ayuda para sa mga driver ng mga public utility vehicle at mga tricycle. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang mga tricycle driver ang unang makakatanggap ng 5,000 pesos po na fuel subsidy. Kasunod naman po ang mga driver ng jeepney, taxi, mga TNVS o Transportation Network Vehicle Services at mga bus. Sinabi naman po ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na itinuturing ng mga mga individuals in crisis situation o mga individual na nahaharap sa krisis ang mga PUV driver kung kaya't maaari na rin silang tumanggap ng ayuda mula sa 63 billion pesos po na pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung AICS. I-verify ng mga local government units sa DSWD ang opisyal na listahan ng mga driver sa kani-kanilang lugar para maproseso agad ang ayuda. Tiniyak naman po ni Secretary Lopez na makakatanggap ang lahat ng PUV driver sa Metro Manila habang nanatiling mataas po ang presyo ng langis dahil po sa sigalot sa gitnang silangan. Pinag-aralan din po ng Department of Transportation ang iba pang hakbang para maiwasan ang economic shock dulot po ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Sinabi naman po ng Grupong Manibela sa House Committee on Transportation na halos kalahati na araw ng arawang kita ng mga jeepney driver ang nawawala dahil po sa malaking pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nasa 400 pesos hanggang 800 pesos po mula sa 12 oras na pamamasada. Laki, no? Binigyan din po ni Manibela Chairperson Mar Valbuena na maaari pang lumaki ang pagkalugi ng mga driver kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo. Ipinunto rin ni Valbuena na kung walang magagawa ang Department of Energy para silipin ang presyo ng mga produktong petrolyo at pigilan ang mga pag-aabuso ng mga kumpanya ng langis, hindi rin magiging sapat ang ayuda mula sa pamahalaan. Anya, kung mayroon naman palang stock ng petrolyo para sa 40 hanggang 60 araw, bakit kinakailangan daw magtaas agad ng presyo nito? Sinabi naman po ni Valbuena rin na 1 o 2 araw lang ang sasapat ang 5,000 pesos na fuel subsidy. Samantala, tinatapos na po ng Department of Transportation ang pagsusuri sa mga petisyon para sa pagtataas ng pamasahe. Ayon po kay Secretary Lopez, inaasang matatapos na ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza II ang revision sa rekomendasyon ng board sa loob ng 1 linggo. Narito po ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Actually po, merong nakabinbin talaga. Yung sabi nating fair hike petition. No? Sinabi ko kay Chairman Vigor, aralin mo ulit to. We have to recrunch the numbers, especially of what's going on right now. Ang alalahanin po natin dito, ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat niyan kaagad ay pagtataas po ng mga bilhin natin sa mga serbisyo. Ang pagtataas po ng pamasahe, ang kaakibat po niyan kaagad ay ang sinasabi nating inflation. So, sinasabi ko kayo sa LTFRB ngayon, binalik ko yung kanilang unang rekomendasyon, aralin mo mabuti kasi we have to tread this very carefully with abundance of caution. So, imbes na makakatulong tayo sa mas nakakarami at sa lahat, baka mas makakadagdag tayo sa problema.